Magandang araw, ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa auditory learners. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa auditory learners, partikular na sa opportunities for auditory learners. Kamakailan lang ay tapos ko nang ibahagi ang intrapersonal learner, naturalistic learner, verbal linguistic learner, interpersonal learner, spatial or visual learner, bodily kinesthetic learner, logical mathematical learner, at auditory learner. Pero bilang balik-aral, ibabahagi kong muli ang mahalagang detalye. Pag sinabi nating intrapersonal learners, sila ang mga individual na magaling mag-control ng sariling emotion. Pagdating sa self-reflection, masasabing magaling din sila. Sumunod, naturalistic learner. Sila ang mga individual na mahilig sa outdoor activities. Magaling din sila in terms of identifying different kinds and types of animals and plants, at sila ay tinatawag din bilang nature smart. Ang ikatlo naman ay verbal linguistic learner. Sila ang mga individual na magaling sa wordings, kaya nilang masabi into words ang kanilang thoughts, mahilig sila sa poetry at journalism, at sila ay tinatawag din bilang word smart. Ang ikaapat naman ay interpersonal learner. Sila ang mga individual na magaling makisalamuha, mahilig makipag-socialize, at sila ay tinatawag din bilang people smart. Ang ikalima naman is spatial or visual learners. Sila ang mga individual na may lalarawan bilang artistic, may talento sila sa photography, painting, at sculpting. Ang sumunod naman ay bodily kinesthetic. Sila ay mahilig sa TikTok dahil marunong at magaling silang sumayaw. Sila ay mahilig sa sports at sila ay tinatawag din bilang body smart. Ang sumunod naman ay logical mathematical learner. Sila ang mga individual na magaling sa math, magaling sa reasoning, at sila ay tinatawag din bilang number smart. Ang sumunod naman ay auditory learner. Sila ang mga individual na dapat naririnig nila ang impormasyon para mas maunawaan, maintindihan at matandaan. Ngayon, dadako na tayo sa opportunities for auditory learners. If you are an auditory learner, you might want to consider a career in the music business because you are most likely skilled with rhythm and beats. You can also consider a career in sales, teacher, translator, sound engineer, tutor, and transcriber. Link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Opportunities for auditory learners. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!